Ang survey company na madalas gumagawa nga ng mga survey, parang okay lang before and during election, parang ganon. Pero after election, at tuloy pa rin ang mga survey, at kanilang patuloy din na inihahayag sa publiko na ang ating Pangulo ay bumababa yung trust at approval rating. Kailangan pa ba yun? Ang mga survey company ba hindi na bahagi o baka bahagi na sila o parte na sila ng mga nagpapabagsak or merong sariling agenda ng mga politiko? Kasi ngayon po may bago na naman survey na pinapalabas nila na mas mataas daw ang survey sa kampo ng mga Duterte kaysa kay Pangulong Marcos. Alam nyo kasi, kahit anong gawin nyo sa survey, hindi po mawawala si Pangulong Marcos hanggang 2028. Kasi ang sinumpaan na tungkulin ni Pangulong Marcos ay hanggang 2028, June 30. So kahit pa araw-araw kayo mag-survey, pinagdududahan na nga kung ang resulta nito ay totoo ba? Sino ba ang sinurvey nyo? At para saan ba ang survey? Kasi tapos na po ang eleksyon, nagsusurvey pa At ngayon ang pinapalabas mas taas daw ang rating ng mga Duterte kaysa sa kasalukuyang gobyerno. Ano ngayon? Wala naman sa kapangyarihan sila. Bakit yung ban survey ang pagbabasihan para magpatakbo ng gobyerno? Ba hindi. Ang saligang batas ang masusunod. Kung sino ang may mandate, sino ang elected president, sino ang nanumpa bilang Pangulo ng bansa sa loob ng 6 na taon mula noong 2022, yun ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi yung number 1 sa survey, hindi yung mga politikong kinakampihan nito mga survey company. Yun po yung aking opinion yan sa isyong yan. Nagiging propaganda na o parte na ba kayo ng mga panggugulo sa ating bayan? Kinukondisyon nyo ang kaisipan ng tao na yung nakakulong na Duterte at yung Vice President subject for impeachment trial, subject for trial sa betrayal of public trust. Yan ang pinangangalandakan nyo na gusto ng taong bayan? Gusto ba ng taong bayan? Yung Duterte na merong mabigat na kaso sa crime against humanity, paglabag sa karapatang pantao, na on record nasa 20 hanggang 30,000 ang mga taong nawalang buhay noong panahon ng kanilang gobyerno. At itong pangalawang Pangulo na si Sara na inimpeach na sa Kongreso, magta-trial na nga next week. Yan ang gusto nyo? Anong kinabukasan ng ating bansa? Anong klase naman Pilipino tayo? Na yung may mga problema sa bayan, yun ang pinapalabas nyo na merong suporta. At yung Pangulong ginagawa ang lahat para sa ating bayan, patuloy nyo sinisiraan. Kasi yung pag-survey at pinapalabas yung mahina ang ating Pangulo, yan ay bahagi ng propaganda. Bahagi ng maaaring paninira dahil hindi naman po ma-justify sino ba ang inyong tinanong at sino ba yung inyong sinurvey. Diba? Alam na ninyo kung sino gumagawa ng ganyan. Nakakaduda ang inyong mga galawan sa aking opinion. Okay? Ayan, ini-comment reaction, ano po yung masasabi diyan? Pangalawa ba, nanggigigil po si Senador Bong Revilla. Kawawa rin naman ito dahil incumbent senador ay natalo. Pero ang kanyang nakikita dahil daw sa fake news. Meron daw mga nag-fake news at siya'y siniraan kasi siya'y natalo bilang senador. At meron siyang warning na kanyang papanagutin ang mga nanira daw sa kanya dahil kung bakit siya natalo noong nakaraang eleksyon. Ano po ang inyong masasabi diyan? Karapatan niya mag-file ng kaso kung sinong kakasuhan, pero dahil political issue ito, tingnan natin kung anong kahinat niyan. Cyber libel daw yung pwedeng i-file na kaso ayon kay Atty. Porto ng kanyang abogado. Sunod na pag-usapan natin, eto, naku ba? Matindi Totoo ba ito? Inamin na po ni Justice Secretary Boyeng Rimulya na nakatanggap siya ng report. Meron daw nagsabi sa kanya na posibleng 2 hanggang 3 ang passport ni Harry Roque. Attorney Harry Roque, totoo ba ito? Kasi kung totoo itong higit sa isa ang passport mo, abay abogado ka, bawal yan. Kasi ang isang tao, isa lang ang passport Kung Pilipino ka, isa lang passport, Philippine passport ka. Kung ikaw naman ay dayuhan, sandali. Ibig sabihin, kung ikaw ay mayroong passport ng ibang bansa, hindi ka na Pilipino. At kung 2 ang passport mo, fake yung isa. Sandali, delikado yan.
attorney, abogado ka. Paalaala lang, pag napatunayan ng DOJ at ng Department of Foreign Affairs na gumagamit ka ng multiple passport, additional problem yan. Panibagong kaso yan. Panibagong problema yan. Total, ikaw Harry Roque, araw-araw, ang titindi ng mga sinasabi mo laban sa gobyerno. Wala kang respeto kay Pangulong Marcos at Pilipinlo natin dahil yung mga kaso binabaliwala mo. Ayaw mong harapin dito sa Pilipinas. Ngayon, kung totoo na ikaw ay maraming passport, ako, nakakahiya na, problema yan. Abogado, tapos ganon. So, tinatanong lang, totoo ba? Ang sinasabi ni Remulla na merong higit sa isang passport, 2 hanggang 3 ang pasaporte mo. Kaya pala nakakapag-travel ka kung saan-saan. Dahil halos pinuntahan mo na lahat eh. Middle East, ASEAN, Amerika, Canada, ngayon nasa Europe ka, di ba? So, matindi. Kasi ito po yung issue pa rin na siya ay merong warrant of arrest kaya pinag-uusapan. Si Harry Roque kung walang kaso at walang warrant of arrest, hindi naman kailangan pag-usapan yung taong yan eh. Sa totoo lang. Dahil siya maraming sinasabi kung ano laban sa gobyerno, kaya siya nagiging topic. Kasi marami siyang batikos na below the belt, marami siyang mga batikos na fake news laban sa ating gobyerno. At nang siya kasuhan ngayon, lalong uminit ang usapin sa kanya. Dahil siya isang abogado, nagpapakilalang international lawyer, dapat rumirespeto sa ating mga batas. Pero yung kanyang galaw ay parang hindi. Kaya siya pinag-uusapan. Pero inuulit ko, kung ito si Harry Roque ay nananahimik at wala itong kaso, hindi kailangan pag-usapan. Kaya ito pinag-uusapan kasi nasa kanya rin. Sabi nga ni Panelo, ikaw din ang dahilan. Iba-iba ang sinasabi mo at sa iyo rin ang galing ang mga dahilan kung bakit ka kinasuhan at bakit ka ngayon pinaghahanap ng batas. Magiging wanted na yan. Kapag ka kasi nag-issue ng warrant ang korte at hindi sumuko at hindi nahuli, yan po itinuturing na wanted or nagtatago. At yan ako naglalabas. Nagtatago siya sa Europe. Tinataguan niya ang Pilipinas. Hindi siya umuwi dahil meron daw siyang application ng asylum doon. So, tingnan natin. Yan po yung mga isyong pinag-uusapan natin na medyo kakaiba. Bong Revilla, Harry Roque, at saka itong survey na ating tinalakay na. Ano yung masasabi diyan? Mga lehitimong isyu na pinag-uusapan, mga isyong pambayan, especially itong survey na ito, kailangan ba ito? Kasi kanilang inihahayag sa lahat ng social media at traditional media, itong resulta ng survey na kailang pinapalabas, mas malakas ang mga Duterte kaysa sa Marcos. Ay sabi ko nga, anuman ang laman ng survey, ang Pangulong Marcos ang presidente hanggang 2028. Hindi Duterte. Si Duterte ay nakakulong at yung isang Duterte ay isasalang sa impeachment trial. Betrayal of public trust ang issue dyan o pinag-uusapan dyan. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.